Itong video na to, matagal na tong draft. Ito ngayon ko lang naalala. Bago ako matulog, alas 12 ng 12. Kukwentuhin ko kayo doon sa tungkol sa yung bahay before kami umuwi dito sa bahay. Yung bahay na tinuluyan namin sa Parañaque. Buntis na ako noon, siguro magpo 4 months. 3 months, 4 months. Basta papuntang 4 months. So, syempre, parang may umbok na yun, di ba? Parang konting bump. Unlike ngayon, 6 months, kaka 6 months ko lang, pero ito na yung chan ko, tinan nyo. Lumaki siya ng ganyan, baby lang. As in, wait, nahihirapan ako, ayun, nahihirapan ako ng laki-laki ko na. And, ipapakita ko sa inyo, 2 months lang ha, 2 months lang, ipapakita ko sa inyo kung gaano yung pinagbago. Kasi parang bigla siyang, hello, nandito na ako, in 2 months, diba? As in flat yan ha, flat. Walang makikitang bump. Ang payat-payat ko pa. Ayun o, fuck. Parang nene. So ito yung bahay na tinutukoy ko. Naalala ko pa yung bahay na yun. Parang palaging may bumubulong sa akin na tumalon ako sa second floor ng bahay. Naunahin ko yung ulo ko. Sa second floor lang yun. Tapos basta sobrang negative. Totoo yun yung negative vibes ng bahay. And, ayun na nga, 3 weeks lang kami doon, tapos lumipat na kami, malis na kami doon. Wala lang, pasin ko lang yung chan ko na hindi talaga lumalaki doon, mga 4 months na yun. Hindi lumaki yung chan ko doon. Tapos nung biglang pag-alis namin doon, biglang, taran! Ang laki-laki na ng chan ko. Sobrang. Tapos eto, nakakatulog na ako na maayos, okay naman na kami. So be careful sa mga bahay, mga lugar na nililipatan nyo. Always bring protection and pray, of course. Naranasan mo na bang makarinig ng alulong ng aso sa madaling araw kagaya nito? At anong paniniwala po ninyo kapag nakarinig kayo ng alulong ng aso? Kuwento ko sa inyo ngayon yung naging creepy experience ko kaninang madaling araw. Bali ngayong September 7, kaninang madaling araw lang. Dahil habang ginagawa ko yung trabaho ko, nakarinig kami ng umaalulong na aso. At huwag mo sanang mapanood yung video ko na to ng hating gabi o ng madaling araw. Ganito kasi yung nangyari. Bali kagabi po, tumawag sa akin si Tito Abang, may kawa nga daw ako, may service sila. Mga bandang alas 12 ng gabi yun nung tumawag siya na pumunta na daw agad ako ng morgue dahil nandun na yung servisan nila. Ngayon, tumawag naman sa akin si Tito Abang habang on the way ako papunta nga doon na hindi pa daw pinagagawa yung pasyente dahil alauna pa daw gagawin. Kaya nagkape muna kami sa pwesto o sa punerarya niya at nung alauna na, pumunta na ako sa morgue at kinausap ko yung pamilyang nandoon. Piniliwanag ko yung mga pwedeng maging senaryo kapag tumagal pa bago simulan yung kaanak nila. E de alauna nga pinagagawa yon. Pagdating namin ng morgue, hindi naman agad pinagawa dahil kinausap ko pa sila. Sabihin natin mga 1:30 kami nag-start na gawin. E de eto na, inayos na namin yung mga gamit, nagtimpla ng formalin at kakargahan na namin yung ugat. Ngayon, habang nagkakarga kami ng formalin sa ugat, ewan ko ba, sa tuwing gagawa ako dun sa morgue na yon, laging may umaalulong na aso tuwing madaling araw. Kasama ko yung helper nung oras na yon, kaya ang ginawa ko sa kanya, kapag umalulong ka ko ulit yung aso na yon, kunin mo yung cellphone ko, videohan mo, pumunta ka sa labas para lalong marinig. Ako naman kasi nagkakarga ako ng formalin sa ugat kaya hindi ko po pwede talagang bitawan yung pasyente natin. Kaya yon, paglabas ng helper ko o ni James, sakto na nakuhanan niya yung pag-alulong ng aso habang nagbabal sa mga kami. Pati nga yung kaanak na nakabantay doon sa loob ng morgue, nagulat din dahil narinig nila yung alulong ng aso. Ikaw ba naman makarinig ka ng alulong sa madaling araw tapos alam mo may patay pa sa harap mo, hindi ka matatakot, diba? At yung alulong na yon, hindi yung tumigil hanggang sa matapos akong gumawa. Tapos yung pinaka-morgue po na yon, halimbawa ito yung pinaka-bader, ito yung likod ko, andito sa harap yung binabalsa mo ko. Tapos dito sa may taas, mayroong 2 bintana. Ngayon yung bintana na yon, hindi mo talaga matatanong, hindi mo siya masisilip kasi nga mataas. Tapos yung sa likuran nga na to, bakanting lote lang po siya na wala talagang makikita kundi puro damo.
Kaya kapag lumikot pa ang isip mo at ipinangunahan ka ng takot, sigurado iisipin mo na may nakasilip doon sa bintana. Ikaw ba hindi ka matatakot kapag nakarinig ka ng alulong ng aso sa madaling araw? Nahagi ko lang naman sa inyo yung naging creepy experience ko kaninang madaling araw. Maraming salamat sa panonood ninyo. Ingat kayong palagi mga kamorge. What if pagtingin nyo sa phone ng anak nyo or ng kapatid nyo, meron kayong nakitang picture na ganito? Grabe, nakakatakot, may nakatingin sa kanya habang nasa CR siya. So nagsimula ito sa mag-ina na nasa SM. Pangalanan natin yung mother na Karina and yung anak niya naman ay si Selena. Habang nasa department store yung dalawa, sinabi ni Selena sa mama niya na, "Mama, merong lumapit sa akin na babaeng sobrang putla at sinasabi na gusto niya raw magkaanak na kagaya ko, yung kamukhang kamukha ko." Ang sabi pa nung mama niya, "Ay talaga, kasi ang ganda mo eh." Tapos nung magbabayad na sila, nung nandun na sila sa cashier, sinabi nung bata na, "Mama, ayun po yung babaeng lumapit sa akin at sinabing gusto niya akong maging anak." Pagtingin nung mama niya, nakita na manikin yung tinuro ng anak niya. Sabi nung mama niya, "Ano ba naman yan? Ang lawak naman ng imagination mo. Wala akong panahon para makipaglaro ngayon ha, kasi napapagod na ako." Biglang naiihi yung bata. Sabi niya, "Mama, magsi-CR lang po ako." Sabi ng mama niya, "Sige, bilisan mo anak ha." So pinabayaan niya yung anak niya na mag-CR. Makalipas ang ilang minuto, sobrang tagal hindi pa bumabalik si Selena, kaya naman nag-alala na si Karina at sinundan niya na ito sa CR. At pagpunta niya doon sa CR, wala doon yung anak niya. Binuksan niya lahat ng pintuan ng cubicle at nakita niya na wala doon yung anak niya. Pero nandun yung phone ng anak niya, so pinulot niya at pagbukas niya ng phone, ito yung nakita niyang picture. Ayan din yung mannequin na tinuturo ng anak niya. Nakakatakot. I think dapat hindi na lang sila nag-shopping, nagstay na lang sila sa loob ng bahay at nag-eggy party, no? Dahil sa eggy party, super cute nitong laruin. Pwede ka pa makipaglaro sa mga friends mo, gumawa kayo ng task, magpa-level up kayo, magpa-rank up, at super cute na mga characters dito. At kung gusto niyo rin maglaro nito, nasa profile ko lang. This is a true horrifying story, part 77. This story was submitted by a captain that works for Fly Dubai. Fly Dubai is not as fancy as Emirates Airlines, but it does take you to cities that Emirates Airlines does not. This happened in the year 2021. The captain had a layover flight from Dubai to Napoli, Italy. The airline company assigned an old hotel for the crew to stay in. After the flight arrived to Napoli, the captain walked inside the hotel. He noticed that the hotel was very old. It smelled very old. The corridors were tight, the ceilings were very low, and the wooden floors were squeaky. He goes inside his room for the first time, and he notices an antique painting of 4 women dressed in white. And there was another door that was locked that connects him to the room right next to his. He saw that the time was already too late and he was tired, so he decided to just fall asleep. But as he was falling asleep, the connecting room door starts to knock in a very creepy pattern. Minute by minute, these knocks get stronger and louder. He had enough. He calls the reception and complains about the guests that are staying in that room. But they inform him that it's impossible. "Sir, you're the only guest that is staying on that floor specifically tonight." He is now concerned. He feels very cold because he knew exactly what this thing was. He manages to ignore the noise and he goes to sleep, but when he wakes up the next morning, he was astonished but also very scared because he looked at the painting and it only had 2 women in it that are dressed in white. He swore that he saw 4 women in the painting the previous night. He gets dressed and he goes downstairs to have breakfast with his colleagues, and he couldn't wait to tell them the creepy story of his whole night. He later finds out that every single crew member from his flight said the same thing. All of them have experienced paranormal activity in this hotel. None of the crew members felt safe to go back upstairs to their rooms, but he had to go. He went upstairs to write an official email complaint to the airline company. As he was going through his bag,
Knock, knock, knock. He turns his head towards the knocking noise. It came from behind the painting. He gasped and he couldn't breathe because he only saw one woman dressed in white. Part 2. Creepy experience sa Japan. Every night, ting matutulog kami, syempre pagod na pagod kakagala, 'di ba? Kapag pagod na pagod kakagala, hindi ka naman basta-basta magigising lang. Tapos nakaya si Rubery pa kung mahimbing yung tulog ko. Kada madaling araw, alas 3. Tutulog kami ng alas 12, alauna, okay lang eh. Pero magigising ka ng alas 3 out of nowhere dahil may humihima sa'yo. Ganon yung nangyayari sa amin sa Japan. Pero ako lang, sa akin lang, ako lang nakaka-experience nun. And since nakakakita yung husband ko, hindi siya nagkukwento kung ano nangyayari sa paligid. Dito niya na lang hinwento sa Pilipinas kung ano talaga yung nakita niya sa Japan. Yung CR doon sa pangalawang pinag-stayan namin is merong mirror dito and merong mirror sa harap. So kapag umiihi ka or dumudumi ka, basta bukas yung pintuan, makikita mo yung reflection mo and yung mirror sa likod. Plus, yung sa likod is parang graphite siya na super kinang. I think super kinang makintab siya. So para siya nagiging mirror din. So every time na magsi-CR ako doon, talagang nangingilabot din ako kapag gabi ako magsi-CR. Dinadaan ko na lang sa pagkanta-kantahin kung ano-ano. Kasi once na pinansin mo sila, I believe, mas lalo silang mag-i-stick around you. Actually, hinihintay ko na nga lang siyang magpakita sa akin. Pero ting maliligo naman ako, tas pipikit akong ganyan, di ba? Pag magsasabon ka, talagang pinipilit ko talaga na nakamulat yung mata ko kasi baka mamaya mabulaga ako. Ewan ko if nag-overthink lang ako or what, pero kasi may instances na bigla na lang nahulog yung mga gamit nung wala namang lumalapit doon at lalong walang hangin dahil nga nakasara yung buong kwarto. Kaya, nung nandoon kami, hindi namin gaano pinag-uusapan kung ano yung mga nangyayari na feeling namin creepy or eerie. Pero ito na nga, dahil nandito na sa Pilipinas, ngayon lang sinabi sa akin ng asawa ko na kung saan ako nagpipicture, meron daw nakatayo doon sa hagdan tuwing uuwi kami ng gabi. And eto pa yung isang sementeryo. Hindi ko alam kung front lang to or back lang to nung nadaanan namin. Pero it's just within the vicinity at malalakad mo lang siya. And when you pass by that area, talagang kikilabutan ka. Mapapalingon ka actually. Kahit hindi mo mapapansin na sementeryo siya, biglang makikita mo na parang, uy, sementeryo to. Ganon yung feeling. Ganitong oras talaga tayo nagkukwentuhan, no? Yung tipong anytime pwedeng may magpakita. Ayan. Matulog na kayo, matutulog na din ako. Maya si Rubery ako dito, pampahimbing ng tulog. Alam mo yung yung pupunta ako ng CR. Yung hindi pa naman ako papasok, wala rin hangin sa loob ng CR, pero bumagsak bigla yung pangkinamos mo. Kaya hinahanap mo nun. Ah, okay. Sabi mo, nasaan yung panghilamos ko? Sabi ko, nakita ko kasi siya, bigla siyang bumagsak doon sa likod na yun. Sabi ko, ayos ah. Hinahanap mo siya noon. Bumagsak, plus... Alam mo ba doon sa may hagdanan nila, yung sa ka? Picture ka. Pagkagabi, may nakatayo doon. Gagi ka talaga. Tuwing uuwi tayo, pagkagaling ng labas, lagi may nakatayo doon. Banda doon sa pwesto na pinagpicturean. Gagi ka talaga. Hindi mo sinabi sa akin yan. Pag sinabi ko pa sa'yo, makatulog ka. Hindi. Kaya makatulog eh. Tapos sabi ko sa'yo, sementeryo yun. Kasi maraming palakad-lakad doon. Oh, tapos okay. bigla ko nakita yung mga kahoy Yung sa'yo. kahoy. Kasi nga, di ba kung... sementeryo yun, sabi ko sa'yo. Kasi nga, hindi natin alam na sementeryo pa siya nung una, pero kinilabutan na tayo eh. Sabi ko sa'yo, sementeryo pala. More horror stories pa po. So, sige. Kukwento ko sa inyo yung experience ng asawa ko sa Cebu. So, disclaimer, nung pinuntahan ng asawa ko, yung lugar na to, wala ako dito dahil buntis ako, so nagpapahinga lang ako doon sa bahay. Pero pag uwi niya, kinuwento niya sa akin agad to.
So sa Cebu, merong kamag-anak si husband na dun kami palagi nag-i-stay. Kaya lang, sobrang dami kasi namin that time at hindi talaga kami kasya. So, ang ginawa nila, nag-rent sila ng isa pang bahay para doon na muna magstay yung iba. Since buntis nga ako, hindi na ako umalis doon sa kamag-anak ni husband. So, doon sila nagstay. Ando din yung panganay nila, yung family ng panganay nila, and yung bunso nila nandoon din, and yung pangalawa. Eto na nga yung nangyari. Buong gabi umiiyak yung anak ng panganay nila sa hindi nila malamang dahilan. And merong parang tinitignan lang na spot yung bata and iyak ng iyak yung bata. So bago matulog, pumunta yung husband ko to check if okay lang ba doon yung mga in-laws ko, since sila na yung nag-giveaway dahil nga kami yung matutulog doon sa bahay. So, pagpasok niya pa lang doon to check doon sa in-laws ko, nakita niya na yung may nakatayo na maitim na alam niyang tao pero hindi na living. So, gets niyo na kung ano yon. In which, yun yung tinititigan nung anak nung panganay nila. So, the next day, dahil nga ganun yung nangyari dun sa bata, nag-rent na lang kaming lahat sa isang resort. And then, doon na nagkwento yung asawa ko. Nakita niya daw na parang isang sunog na tao, as in, maitim kasi talaga. And, medyo nakakatakot siya. Since, yung kamag-anak nga ni husband, yung nag-rent doon sa bahay na yon, nagulat kami nung sinabi na, ay, paano mo nalaman? Kasi merong nasunog doon. May namatay daw doon at may nasunog talaga na tao. Inikilabutan ako. Yung taong yun daw ay namatay dahil na kuryente, kaya siya nasunog. Ganon ka-creepy yung nangyari sa Cebu na may nag-confirm sa nakita ng asawa ko. Good morning. As in, kakamulat ko lang ng mata. Wala pa akong hilamos, ha? Pakwento kung ano po yung kababalaghan sa CR. Ayan, total, may liwanag naman na at hindi na ako matatakot. Ikukwento ko sa inyo yung kababalaghan sa CR namin. So, dalawa tong CR na to. Yung CR namin dito sa kwarto at yung CR sa baba. So, sa baba po muna tayo. So, dating-dati pa, luma pa yung bahay namin. Hindi pa siya ganito. Alam na namin na merong nakatira dito sa amin. So, we coexist. Nung pinagawa namin yung bahay namin, pinabless namin, pero hindi pa rin naman umalis. One time, meron kaming mga bisita dito sa bahay namin. And itong bisita na to, para na silang pamilya. So, they do what they want to do dito sa bahay namin. Habang nasa kusina yung bisita namin, nakarinig siya ng buhos ng tubig galing sa CR namin. So, akala niya may tao dun sa CR namin. Hinintay niya ngayon lumabas kung sino yung tao dun sa CR namin. Pero, nung bumaba kami to check, walang tao dun sa CR. Tapos sabi niya, ate, merong nagbubuhos kanina dyan. Sabi niya, tinawanan na lang namin kasi alam namin na dun sa CR na yon na madalas merong shadow. So, nakikita namin yung shadow na yon kapag naghuhugas kami ng pinggan kasi graphite yung pinakaharap nung hugasan namin. So, katulad dun sa CR dun sa Japan, graphite siya. So, makintab siya, kitang-kita mo yung reflection mo at saka kung sino man yung dadaan sa likod mo. So, most of the time, ayan, pinikilabutan ako. Kahit nung aga-aga. Most of the time, dadaan-daan siya. So, siguro alam na niya na pinag-uusapan natin siya, o, diba? Pero hindi lang namin pinapansin niya nasa bahay namin kasi nga, we believe na kaya naman namin mag-coexist. So, yung sa CR naman namin, bata pa si Ryu neto. So, panganay na anak ko si Ryu and gustong-gusto niya na naliligo sa bathtub namin. One time, nandito lang ako sa kama at siya naman sinarado niya yung pinto. Maya-maya, sumigaw na siya, "Mommy Monster!" sa tree. So, may puno kasi ng mangga dito sa likod namin at may another kwento pa yan. Then, pinapaulit ko sa kanya kung ano yun. Pero nakatingin lang siya doon sa bintana nung CR namin. Tapos, hindi niya na inulit yung monster sa tree. Wala na siyang inulit. So, pero takot na takot siya. Simula nun, kahit gustong-gusto niya naliligo sa bathtub, hindi na siya naligo. At ito pa, yung bunso namin ay matulog dito sa kwarto namin kasi meron daw monster.
lalo na kapag gabi. So, ganon yung kwento dito sa bahay namin. How about yung mga cabinet galing Japan? Okay, disclaimer lang, wala akong experience sa Japan na nag-i-involve ng paggalaw or pagkalampag sa cabinet kasi mga ipinag-i-stayan namin walang cabinet. Pero dahil nga pinost ko din sa FB itong kwento na to, may mga nag-comment ng experiences nila sa Japan regarding that at meron sa cabinet. So, eto, basahin natin yung isa. Miss Nami, madami talaga dito sa Japan kaya ako takot magstay in. Yun kasi una ko naiisip. Na-experience ko yan, nasa cabinet pa talaga yung babae nakaupo. Tsaka di ako makatulog sa kalabog at yapak. Lagi yun 1 AM or 2 AM talaga. So, kung moment ako dito ng bakit laging sa cabinet? Kasi may iba pang nag-comment ng experience nila about sa cabinet sa Japan. Meron din daw kasing umiiyak sa loob ng cabinet. Merong kumakalabog na cabinet out of nowhere. Meron din daw yung ungol na nakakatakot. Ganun. So, baka meron, pero siguro piliin nyo lang, diba? And nabasa ko kasi sa isang post na kapag may namatay sa kanila or may yumao sa kanila is nag-iiba daw sila ng gamit. Nagre-renovate sila. They also let go of the things ng mga yumao. So, hindi natin alam, pero syempre, diba? Mura yan eh. Paano hindi ka matetempt na bilhin? Pero, ayun na nga, mapapakiramdaman nyo naman if may halong bigat or may something dun sa mga binibili ninyo. Kapag mabigat yung pakiramdam ninyo, sumasakit yung ulo ninyo or lumulobo yung ulo ninyo, plus tinatayuan kayo ng balihibo pag lumalapit pa lang kayo sa isang gamit, it means merong possible na energy na nakadikit dito. And ayun na nga, sa Japan, since they believe na living and the dead coexist, ginagawa pa nilang dasalan yung mga yumao na nila. So, dun sila humihiling, ayan, dun sila parang nagpapa-comfort, ganun yung thinking nila sa mga patay nila. So, I believe hindi naman lahat ng spirit na kaakibat ng ating mga gamit ay bad spirits. Ate, can you tell us more about what other people told you with regard to the ghosts in Japan? So, in Japan, they called this as obaki. So, kinuwento ko din sa nanay ko yung nangyari sa amin sa Japan. Pero sabi niya wala naman daw siya na-experience na ganyan kahit matagal siya nagstay doon. Pero, ayun nga, may mga alam din siyang kwento pero hindi niya nalang pinapansin. And then, right after ko ikwento yon, ang sinabi niya sa akin, magsaboy ka ng asin para hindi ka na masundan. Sabi niyang ganon. Pero bago niya pa sabihin yon, pag-uwi ko dito sa Pilipinas, yun yung ginawa ko. Nagsaboy ako sa katawan ko ng asin kasi I felt something strange nung nasa plane kami. Hindi naman basta-basta umaalis yung mga spirits kung saan sila nag-wander kasi attached na sila doon. Kasi yung salt daw ay yung pinakapangharang sa mga negative vibes or negative aura. Kahit nga magka-cleanse tayo ng bahay, pwedeng-pwede nyo lagyan ng salt yung gilid-gilid ng corner ng inyong bahay. So, ang kwento ng nanay ko, kapag may ganyan daw, ang ginagawa daw sa Japan is sinasabuyan nila ng asin yung pintuan nila or yung pati yung gilid-gilid ng bahay nila para hindi na daw sila masundan. So, which is, yun talaga yung ginawa ko kasi nga, natakot na rin ako para sa sarili ko kasi nakita ko siya nung nasa plane kami. Literal na nakita ko kung ano itsura niya. So, ayun, kwento ko na rin yung experience ko dun sa plane. So, alam ko naman kasi na feeling ko, sabi ko, hindi naman siguro ito makakasunod. Pero nakasunod siya, mga mamshi, nakasunod siya. And nagulat ako kasi yung nasa front ko, walang nakaupo, and then dito, babae, and then sa another one, makikita mo siya kasi parang, peripheral view mo is, makikita mo talaga yung nasa gilid, kasi nga, bakante yung nasa gitna. Nasa gilid ako, bintana ako, so ganun, paslant, makikita mo siya. Nagulat ako kasi nakatingin siya sa akin, nakaganon siya, tapos, lalaki siya, kalbo, singkit, mukhang Japanese talaga, pero alam mo na mumu, kasi pale, ibang-iba sa kulay natin, pale yung kulay niya. So sabi ko, ano ba to? Totoo ba to? Baka nag-ano lang ako, nag-hallucinate na ako or nag-overthink na ako. Pero na-confirm ko na iba talaga siya kasi paglingon kong ganun ulit, babae yung nakaupo sa seat na yun. So, imposible naman na nagkapalitan kasi nga, ano na yung plane tawag dito for take off na at bawal lang tumayo-tayo. So, ayun, kinuwento ko yun sa asawa ko, sabi niya, hindi, wala naman na, sabi niya. So, ayun, yun lang. Mag-cleanse afterward
with salt. Yun lang naman yun. And wag tayo matatakot kasi andyan na yan eh. Nauna pa sila sa atin. We just pay respect to them. More horror stories pa po. Teka lang, magkakape muna ako. Itong kapeng nakakapayat, Tokyo Coffee. Naalala ko tuloy yung experience namin sa Japan eh. Pero ipapakwento ko na lang to sa asawa ko. Han, ikaw na magkwento nung nakita mo sa Japan. Ganito kasi yun. Once upon a time. Kasi nung naglalakad kasi tayo galing ng Donkey, di ba may bitbit ako mga plastic? Tapos ayun, kaya nakayuko ko maglakad kasi nga nakita ko na siya bago pa tumawid. Pagtawid natin doon, ayun, bukod sa nakita ko siya, naamoy ko pa siya. Sabi ko hindi maganda, kaya sabi ko ang baho. Tapos sabi mo sa akin noon, wala namang amoy, anong mabaho. Kasi nga, meron nga kasing nagbabantay doon sa may bandang statue, nakatayo siya. Pero hindi maganda ang amoy, so meaning, hindi siya good spirit. Yun. So, sabi niya sa akin nun, hirap na hirap siya magbitbit nung binibitbit niya. Parang bumigat daw yung binitbit niya. Tapos nung nasa dulo na kami, nalaman niya kung bakit. It's because of that. So, yung experience na yan ay malapit lang din mismo doon sa aming pinag-i-stayan. So, parang pagliko mo ng ganon, isang diretso lang, yun ay pinag-i-stayan namin. And, may video ko nun, and very creepy din talaga siya kasi parang may nakatingin sa'yo. Nung una, wala, hindi ko siya napapansin eh. Until nung sabi ng husband ko na, ano ba yan? Ang baho. Sabi niya ganon. And, iba na yung tingin niya, and alam ko na kung ano yung ibig niyang sabihin. Kapag kasi kayo po ay nakaamoy ng amoy parang goma na nasusunog, nakaamoy kayo ng masangsang na amoy na hindi niyo naman alam kung saan siya nanggagaling out of nowhere, then isa na po yun. Ibig sabihin, meron pong entity or meron pong bad spirit na nandoon. So, bad spirit siya kasi ganun yung amoy niya. So, and karaniwan po sa mga bad spirits, sila po yung nakakapanakit, sila yung nakakapagpalutang talaga ng gamit, and sila yung may ibang intention. So, revengeful sila kapag kaganyan. So, yun po yung iiwasan natin. Meron din kasing parang mga teritoryang mga yan eh. Kung gusto nyo na lubayan nila kayo, then wag nyo silang papansinin. Kasi the more na pinansin nyo sila, ayan, dun sila mas naglalapitan. So, alam nila kapag pinagkukwentuhan sila, alam nila kapag pinag-uusapan sila. So, refrain from doing that kapag nandoon pa kayo sa lugar na yun. Kasi mas lumalakas yung aura nila or yung energy nila na na-attract mo na talaga sila. So, yun lang. Pero alam nyo kung ano yung mas nakakatakot? Yung kwento ako ng kwento, tas di man lang kayo nag-check out. Eto, kapeng pampapayat, Tokyo Coffee. Ayan. Pa-compensate nyo na sa akin yan. Ang dami ko ng kinwento eh. Ay, nagpabayad pa nga. Charot. Ayan. Thank you sa mga nanonood at saka sa mga nag-check out na din. Tingin ko dun sa bintana ng main building, may nakadungaw na parang shadow, pero nung tinignan ko ulit, bigla siyang nawala. Yung grand staircase po nila, meron po doon na may naglalakad, may bumababa daw pong pare na pugod doon. Sa third floor, saka second floor na may gumagala daw pong white lady. UST became an internment camp noong 1940, starting 1942, no? Because UST was the largest campus at that time, and they felt that the facilities ng area was adequate to house at least, kasi there was like 3,000 civilians at that time. Ang alam kong ghost story ay sa main building, which is yung oldest building sa UST. Marami na daw talagang history, lalo na daw po sa third floor, saka second floor na may gumagala daw pong white lady. I know there was a suicide there. It was recorded, no? It was recorded, but lalaki siya. Many believe that he committed suicide. He jumped from the part of the tower. It's now the tower, the center, the structure of the main building. May times daw na may babaeng nagsumisigaw ng ole-ole. Tapos kapag tumingin ka daw sa taas, saka mo siya makikita. So sabi nila, whatever you do, kapag may narinig kang ole-ole, huwag mo siyang papansinin. Just go. Kapag nakarinig mo yun, labas ka na kagad ng CR and hayaan mo na lang. Daw po sa UST dati na yung banyo po sa UST meron pong mahabang mirror. Yung dalawang babae po, pumasok po sila tapos
may nakita po silang babae sa far side. So parang natakot po sila, tapos nag-pray po sila. Ganun, nakapikit po sila, gano'n, nag-pray. Tapos pagbukas po nila ng mata, pati po yung babae, as in nag-pray din po. Tapos nakabukas yung mata, nakatingin sa kanila, gano'n. Tapos tumakbo na po sila palabas. Other incident that I remember was around, I think, 1988, 89, when a girl, I think it was a commerce student, jumped from the third floor of the commerce building, and she landed head first pavement sa harap. And it was probably after that suicide, no, that the story started coming out na may multo dun sa isang CR sa loob ng commerce building. Sikat din sa UST yung kwento ng isang babae na nakasakay sa elevator sa UST Hospital. May isa pang person na nagmamadaling na gustong pumasok sa elevator. Kaso naman si ate girl, pinilit niyang i-close agad yung door. So, nung nag-close yung door, nagtanong yung katabi niya kung bakit hindi niya pinasakay si kuya. Sabi niya, meron daw kasing red bracelet yung kuya na ang ibig sabihin daw nun is yung katawan niya dapat nasa morgue. So sabi nung katabi niya, parang ganito ba? Ito classic eh. Remember the UST hospital was there. And the morgue of the hospital was in the basement. According to the story, was that one of the attendants had this woman riding in the elevator and she requested going to the basement. Siyempre, nagtaka yung attendant kasi they know that the basement was the morgue. Yeah. And sino ba alaman niya? Pagbaba nila sa elevator, pagbukas sa elevator, wala na yung kasama niya. No? And siyempre, of course, it's the morgue. And it was a scary experience. No? Sa GHS po kasi namin, nagre-rehearsal po kami since may concert po. Tapos biglang nag-stop yung piano kahit nakasaksak, naka-on po. Ginaganon nung namin, nagtuturo po. Tapos nagpatay po siya. So natakot po kami, kinilabutan kami lahat. Nawala lang po sa akin na parang may tumatagos daw po na parang white lady yata yun sa ABR. Way back in the 60s, when the what is now the UST Bay High School was built, a girl yata was murdered there by one of the workers. It was in the newspapers in the 1960s, and her ghost was still haunting the premises. No doubt. So pinaka sikat na story sa UST yung sa Lover's Lane. May estudyante daw na naman siya sa Lover's Lane, sobrang dilim. May nakasalubong daw siyang pare na naka-Dominican habit, pero mas luma kaysa sa mga habit ng mga pare that time. Nung nakasalubong niya, nag-bow daw siya, tapos pagtingin niya daw sa paa, wala daw paa. Ako and two of my companions were walking towards Espanya. May nasalubong kaming pare. I greeted him, sabi namin, good evening, Father. He nodded back. I remember that. He nodded back just after a few seconds after we greeted him. Then we turned around. Then we saw that there was no one there. Okay, but yeah, it was probably a ghost or something. UPLB campus used to be an internment camp of the Japanese. Ang internment camp, ang main building was the Baker Hall. Baker Hall, it became a garrison of the Japanese during World War II, and it became a POW camp, prisoners of war camp. Diyan sila kinampo, diyan sila tinorture, all of the negative energy na naipon diyan. One time I was doing my annual report, 10 o'clock na, sabi ko kay Papa Doms, sarhan mo na lahat ng ilaw dyan sa loob, dito na lang ako sa office. Nilock niya na yung main door. After 30 minutes, pagsilip ko sa pintuan, parang bukas ang ilaw sa loob ng Baker, sa CR ng babae. Bukas nga ang ilaw. Sumigaw ako, hello, is anybody there? May tao ba dyan? Wala sumasagot. Lakad ako, punta ako sa CR ng babae. Wala naman. Pati doon sa dungeon, sa ilalim ng stage, baka doon nagtatago. Linaslightan ko, wala naman. And then went back to my office. Mamaya bumukas na naman. Paano bubukas yun? Sinut down ko na yung main switch. Inon ko, pinatay ko. Hindi nag-react. Takbo, Jay!
I left in a hurry. You can call it an urban legend, ano? Pero talagang nakakapangilabot eh. Nung nag-aaral pa ako sa LB, sobrang kilala ng men's dorm bilang home for the ghosts. Nag-brownout nun eh. Lahat kami, kanya-kanyang kandila. Yun, pumasok ako sa CR. Parang ang tindi nung pressure, hirap kumalaw. Pero hindi ako makalabas. Kasi hindi ko mabuksan yung pinto. Para kung sinusuffocate na ewan. Nung sunod na try ko, umangat na siya, pero may humila pabalik. Yun ako talaga nag-freak out. Kasi, paano? Ay, hawak ko yun. Hindi pwedeng hangin yun. Kasi nga namang hanginin yun ang hawak ko. Tinag ko kung may tao ba o wala. Sabi ko, ayun, wala nang tao. Umiyak na talaga ako. Maya-maya, yung parang naramdaman ko na kumalma na yung paligid. Ilang minuto lang ako nasa loob ng cubicle, pero feeling ko oras yun. Kaya siya never ending is you would keep walking for hours on end nang hindi ka makakarating sa dulo. John and I was walking. Umabot na kami sa dulo ng bridge. Malapit na kami dun sa library. And then all of a sudden we heard like a girl na nag-giggle bigla. And that was late at night. That was 11 p.m. May tumawa sobrang lakas. It's as if it came from behind us. Pero kami lang dalawa doon. That's when I saw yung first time na legitimate na fear na pwede mong makita sa tao. May lumalabas daw dyan. Pag kami nababangga, may biglang tumawid. Nakakatakot yun kasi pag nagda-drive ka doon, kita mo sa rear view mo, may shadow or may kakaibang feeling ka, lalo na pag mag-isa ka. Mariang Banga is, of course, a work of art. Pagka regular days, hawak niya yung banga. Marami nagsasabi na before the loyalty day, yung banga ay nasa ulo. Kaya ginagawa dyan, pagka loyalty day, nilalagyan ng flowers para wag ilagay sa ulo. Yung Philippine High School for the Arts, nasa may bundok talaga siya. Pataas pa siya sa Boy Scout area. Kasi yung mga dorm area namin, madami ng pinutol na balete tree. Eh di ba nga, bawal putulin ng balete tree bago ka magpaalam. First year ako, mga 2009. Matutulog na sana kami. Napansin namin na dumidilim yung room. Eh yung bed namin, nakatapat sa window. And yung sa labas ng window na yon may lamppost. Biglang tumawag sa akin yung isa kong roommate. May narinig daw siyang bumubulong sa may tenga niya na pangalan niya. So talagang nag-freak out na kami. Nagsiksikan kami sa bed ko that night. Hindi na kami nakatulog noon until 4 a.m. Now, what we call the math building, that used to be the UP Rural High School, naririnig ko lang doon, nararamdaman, may nagkakaladkad ng kadena. Galing doon sa dulo ng room 205 papunta sa lobby sa second floor. Pero paglabas ko, wala naman. Sinasama ko yung misis ko sa paglilinis. Ngayon doon sa dulo, naghiwalay kami ng rooms. Tumakbo siya kasi ang na-experience niya, iniisod yung silya. Kitang-kita niya. Wala namang ibang tao. Kinalabutan din ako. Kaya bumaba na rin kami dito. Student Union Building is one of the oldest buildings rin in LB. Sa basement, pagbaba mo doon, sa may dulo, may nag-iisang computer shop doon na nagpapaprint yung mga students. Tapos merong isang matandang babae na nagbabantay. Nakakatakot yung place kasi pagka gabi na, pag nagpaprint ka ng gabi na or pag sobrang aga, feeling mo laging may nakatingin sa'yo. And I'm not surprised kasi malapit yun sa Baker Hall. Eh, yung basement ni Baker Hall was an internment camp during the World War II. So I have lots of guard friends na na-duty na dyan sa SU. And one thing they will tell you is that place will make you crazy at night kung mahina yung mental strength mo. Bahay ako ng friend ko nun. Tapos, may narinig ako na, Mami! Pansin ko, may papalapit. Yung sound. Tapos pagtingin ko sa window, may parang puti. Sabi ko, kumikit ako. Tapos sabi ko, Mami! Malayo kasi yung age gap ko with my brothers and my sister. So I was left alone at the house when I was young. And my mom would usually see me talking to someone. She would ask, sinong kalaro mo? Sinong kausap mo? Then I would tell her na, yung friend ko, naglalaro lang kami, ganyan, pero wala talaga. I was resting, so our house then, sala, and then when you turn off the TV, there's an adjacent room na magre-reflect sa TV. So pagpatay ko ng TV, bam! Nakatayong babae sa TV. By the door that was facing the television.
Tapos lumingon ako syempre, tapos wala na siya. That was just 7 p.m, natulog na ako. Sa school ko kasi noon, maraming pare. Jogging, ganun. So minsan mag-greet ka ng mga father. May pare ako nakita. Gin-greet ko lang siya, hello father, ganun. Tapos, for some weird reason, humarap lang siya sa akin. Tapos nagdasal siya. Kasi sabi niya, our Father who art in heaven, hallowed be your name. Ganun. So, siyempre tumakbo ako. Tapos babay. Nung high school kami, meron kasi kaming parang speech laboratory. And then, ako yung unang pumasok doon. And then, may nakita kong student na parang may kinukuha siya sa ilalim. And then yung professor ko, sabi ko sa kanya, Ma'am, may student pa. So sabi niya, tinignan niya ako, and then she was like, tayong dalawa lang dito. When I was in college, we used to do backstage work a lot. Kayo yung mag-open ng theater, madilim, diba, ganyan. This is the stage, tapos may first floor of audience. Tapos, sa second floor, nandun yung tech booth. Yung nakaka-open lang ng tech booth is yung technical manager. We were trying to see if like nakatambay lang sila doon. So like sumisigaw kami, Sir, nandyan ba kayo? Tapos may naririnig kami mga steps sa theater, mga steps. Kami parang, Sir, ikaw ba yan? Tapos walang sumasagot sa amin. Wala palang tao sa theater, kami lang. Nung grade 6 ako, yung building namin kasi, dati siyang parang mga puno. Tapos yung kasabihan doon, may mga engkanto daw doon na nakatira. Girl Scout ako noon. Tapos kapag Friday kasi, parang nasa gym lahat ng Girl Scouts. Tapos umakyat ako sa classroom namin saglit para kumuha ng something. Tapos yung classroom kasi namin noon, 2 pintuan. So pareho siyang nakabukas noon. Kasama ko yung best friend ko noon. Nakatalikod kami against the door kasi kumukuha nga kami ng stuff sa bag namin. May narinig kaming tumatakbo na sobrang lakas yung pound ng paa. Alam mong bata. So sakto lumingon ako, may tumakbo pa. Nakakapagtaka yun kasi wala kang tao noon. Nung sumilip ako noon sa labas, wala na siya. Tapos mahabang hallway yun eh. Tapos hindi naman siya sobrang bilis tumakbo. I was at a friend's house, tapos sabi niya sa akin, sa attic daw nila, meron daw multo doon usually. Tapos ako hindi ako niniwala sa multo. Pero nung that night, while I was reading a book, tapos yung staircase kasi nila, nasa may right side ko, may nakita akong bumaba. Akala ko yung katapat ko na girl yung bumaba. So binaba ko yung libro, tapos pagkita ko, nandun siya sa tapat ko. And no one else was at the house. I worked for a magazine TV show back then. Pumunta kami ng Tarlac, tapos yung tinulugan namin, yun yung kwarto nung lola na nagmamayari ng bahay before, tapos patay na siya. One time, tutulog ako. May kumalabit sa pa ako, as in, tapos syempre nagising ako. Tapos pagtingin ko, wala namang tao or anything. So, kinabukasan, kinento ko na, sabi ko pa na panaginipan ko na may kumalabit sa akin. Tapos kinonfirm nila na hindi daw panaginip yun, na common na nangyayari yun sa bahay na normally daw may wini-welcome yung lola every time na gano'n. It was in Parañaque. We were just walking and then merong kaming nakitang shadow. Yung kasama ko may third eye. Parang kinalabit niya ako na parang, Dex, huwag mo nalang pansinin pero lagpasan natin yung masasalubog natin. That was the first time I saw na parang nakalutang. So, meron time na nandun kami sa office ng lola ko kasi gumagawa ako ng school project. Lumabas kami para mag-CR. Nung pabalik na kami, sobrang dilim ng hallway. Tapos may sumitset. Tumingin ako. Nung pagtingin ko, meron ako nakitang shadow sa dilim. Kita rin pala yun ng lola ko. Kami lang kasi yung tao that time eh. Naririnig din namin na parang may mga nagsisigawan dun sa area. Pero hindi namin pinag-usapan habang nandun kami sa area. There was this one time na pumunta kami Cebu for Christmas. Bigla na lang ako nilagnat. So, di ba, nasa province kami. So, nagtawag sila ng albularyo first. And apparently, dun sa labas ng bahay ng lolo ko, merong mga big trees, tapos meron daw kapre. One night, nagising ako, tapos there was this big shadow sa may ceiling. 2018 to nangyari. It was a normal day, finals week sa amin sa school. Biglang sumakit yung tummy ko. Akala ko mens ko lang kasi
parang period ko na noon. Mga 2 p.m., 3 p.m., pumunta na ako clinic kasi shit, sumasakit, di pa rin nawawala, ganyan. Tapos mga 4 p.m., 5 p.m., ang intense ng sakit. I think uwi na lang ako kasi parang ang sakit pa rin. Wala naman silang findings about anything. So, nagpahatid na ako sa friend ko sa house kasi as in, ang crazy ng pain. Tapos dumating parents ko mga 7, 8 p.m. Sabi ko, nagpa-hospital na ako. It's here, dito yung pain niya. So, ER lang ako, tapos mga 12 midnight. Dumating na yung mga iba't ibang doctor. So, like, may pulmonary, sa breathing, OB, may OB na rin. So, wala rin. In and out of consciousness. Tanda ko, nasa hallway na ako. Nung binuksan ko mata ko, yung mom ko umiiyak na kasi parang may narinig ako na kailangan na siyang operahan. Yung time, yung kinakalaban na oras, madaling araw na yun. Parang wala na raw silang naririnig na sound sa tummy ko. So, lahat pala tayo, normally may sound sa tummy. Next thing I knew, nasa ICU na ako. And then, I had like 12 doctors. Eventually, naging sepsis. Eventually, here's the paranormal part. Lahat sila hindi magkakakilala. Isang Buddhist, isang Christian, tapos yung isang albularyo. Si Buddhist sabi na may nakikitang shadow over me. Yung si Christian naman na friend namin, yung wife niya kasi nakakakita. Tapos that night, kinutuban sila. Sinabi na may mga shadow nga on me. Tapos yung albularyo rin, sinabi na may bumate. And intense yung bate. Like, jealousy of my parents. Kasi only child ako eh. Tapos like, ako lang yung like, mahalaga or valuable for my parents. The whole thing, the whole fiasco was apparently a kulam. If you add the 3, it just makes sense. Because even my doctors, yung 12 doctors na yun, yung sobrang dumbfounded nila na how did I get that sepsis? Di nila alam kung paano ma-solve or paano na-solve and paano ko nakuha. Miracle talaga na yun. Ito, kamakailan lang to yung umulan ng malakas. Tapos kailangan namin, hindi kami makauwi kasi alam namin na traffic sa Katipunan. Kaya nagstay kami sa isang office sa OSA para magpahupa nung ulan sa anong traffic. Alam namin na nakakatakot dun sa lugar na yun paggabi. Kasi yun yung mga kwento. Pero ginawa pa rin namin kasi wala kami pwedeng mapagtambayan ng mga co-teachers ko. So habang nag-check kami ng mga kailangan namin checkan, nawala na sa isip namin yung takot. Kasi kailangan namin matapos yung mga dapat namin tapusin. Hanggang sa makarinig kami ng bola ng billiards sa taas. Kasi sa taas ng office mayroong activity area sa junior high school. Meron doon billiards at iba pa. So, natakot yung mga co-teacher ko. Talagang nasa point sila, tumakbo sila palabas. Ako din natakot pero syempre kailangan wag magpalatang natakot. So, pero alam ko na imposible kasi walang dapat naglalaro ng mga oras na yon doon sa activity area. At tinignan ko yung mga billiard balls na meron kami, nandoon siya. So, hindi ko alam, hindi ko mapaliwanag hanggang ngayon kung bakit yun nangyari. Na may parang naglalaro, tapos nalalaglag ng bola dun sa table. Okay, so back in the grade school, parang merong mural daw sa David Hall na may painting ni Michael Jackson. And then, every class nights daw, parang every time na hawakan yung mural, parang mapupunta na sa ibang dimension yung kid, yung student. So, ayun yung isa sa mga popular urban legends ng grade school. So, it's in David. Hindi ko matanda kung anong year yun, pero nasa ITC kami. Nagtawag dito, siyempre magre-restroom ako, CCR. Pumasok ako dahil ang pwesto nung CR doon, sa second floor kami. Pagbukas mo ng door ng CR, may salamin dito. Tapos, then dalawang comfort balbaw. So, CR ko. After nung pagkatapos ko mag-CR, palabas ako, ang tawag nito yung automatic na sa akin, tumitingin ako sa salamin. So, bago ka makalabas ng pinto ulit, kita mo yung salamin. Ngayon, pag ganun ko sa salamin, automatic na bukas ko ng pinto eh. May napansin ako. Pero since siguro ang salamin kasi, parang ka-height ko lang eh. Yung sabihin, ang nakukuha lang niya, yung height level ng Pilipino ba, na maliit.
lang. So, kita ko yung sarili ko. Pero yung nasa likod ko ngayon, yung natanaw ko sa salamin, lagpas yung salamin sa kanya. Ibig sabihin, mababa yung salamin. So, hindi kita yung kanyang ulo. Pero kita ko talaga yung kanyang leeg, pababa. Ang suot niya kasi, kung hindi ko matandaan, hindi siya black na hindi naman siya parang gray na medyo parang black pero gray. Tapos ang kwelyo, yung naka-round lang, gano'n. Round lang yung kwelyo niya. So nabigla ko din, sabi labas sa akin ako. Sino ba yun? Sabi ko, wala naman ako kasama sa loob. Yung sinabi ko, nakinabahan ako. Kinuwento ko ngayon sa mga office mate ko. Sabi nila, isang tawa-tawa, siyempre na. Then hindi ako mapakali. Bumaba ako ngayon sa ground. Sabi ko, kinausap ko yung kinausap ko yung sa information kasi may tawag ko na ito si Ate Nene. Nene yata pangalan nun. Doon sila dito yung driver, dito yung maintenance, dalawa dito kasi doon. So, tinanong ko sila kung may lumalabas ba doon. Tapos humiti lang sila sa akin. Tapos nakita mo rin pala. Yun. So yun yung nag-experience ko sa APC na yan. Tapos since then, hindi na ako gumamit sa second floor. Comfort room. Bumababa na talaga. Tapos yun nga, tapos may mga kwento-kwento sila. Yun nga sabi, mayroon daw nakakita naman yung paa lang, may nakita ulo lang. Pero ako kasi yun lang nakita ko talaga. Kung ano lang yung na-view ng salamin. So, ganun lang kapal. So, until ako siya, pagka naalala ko. Hindi na nangingiti ako, pero nangyayari pa rin sa lugar na. Until na, kung napupunta ako kila Juliet, yung isang kasamahan namin na doon na rin na sila ngayon sa office. Yung pag napupunta ako doon, hindi ako umakit sa second floor. Parang dito lang ako nagsisiya pag dito lang mahabot ako doon yan. Doon ako sa first floor lang. Ayoko na sa second floor, na second floor lang. Moving ako, November 31, kinabukasan, Fiesta ng Patay. Nagsiuwian lahat ng tao. Halos ako na lang talaga, nag-iisip ako, pag rooming ko, doon sa third floor, sabi ko, bakit may babae doon, nakakulay team, nakasuklot? Ako lang mag-isa. Alam ko walang estudyante. Di rooming ako, ganun. Pagtingin ko, sabi ko, wala, bakit may babae? Halos lapitan ko na siya, kaso natakot ako dahil iniisip ko, magsatakbo ako ulit, pababa, first floor, third floor hanggang first floor, pababa. Tapos yung isa pang experience ko dito sa lobby. Dati ang pintuan yan, kahoy pa, pag binuksan mo maingay, plank, 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 pag alam mo may lalabas, alam mo may papasok. May salamin, talaga may salamin dyan. Dinakaupo ko dyan sa namin formation, dati ano yan. Bakal-bakal pa yan, parang nakakulong lang kami. Sabi ko, sabi ko lang mag-isa, sabi, ako lang mag-isa dito May lumabas na babae, mahabang buhok, nakaputi, parang kumot, ganun. Sabi ko, may dala-dala siyang tasa. Talagang naabutan ko siya dahil lumabas ka tumakbo. Ako lang mag-isa, ba't may tao? Pag ganun ko, yun nga, tapos gumanong siya, walang mukha. Parang kalansay, ganun. Ayun, experience ko yan talaga, totoo yan dito. Hindi ako kumikibo kasi doon to, syempre matatakot kayo pa. Na ano naman ako sabihin. Pero totoo yun sa akin, sa experience ko. Mga 90s siya, 97. Ako nandito. Ngayon, anong taon na? Di 21 years na ako, di ba? Ayun, sa experience, tsaka palaging sa hagdanan, pag nag-iikot ka, parang may susi. May susing naglalakad, na parang may bakal. Bisa na kung anong tao dito. Narinig ko, sabi ko, wala naman tao, bakit parang may naglalakad? Ganun, pag-rooming namin, parang may maano sa talikuran ko, pero wala naman siya. I heard of this one urban legend of yung ghost sa black box. Kasi diba black box like this portal to the black box daw, black box there's like the portal to the spirit world or something. Tapos meron daw ghost one time na late at night, yung may isang guard doon, naka-station pa rin siya. Late na daw, pero isang guy na sobrang pumilit pumasok kasi natay daw siya, may gamit daw siya ng bathroom. And then siguro, just pinayagan ng guard kasi nangungulit. And then, matagal daw before lumabas yung guy. Kasi hindi daw siya lumabas actually.
Tapos, yung guard, syempre pumasok siya para i-check. And then nakita daw niya yung banyo. Puro poop daw yung walls. And then meron pa daw siya ng handprint ng poop sa niya. Tapos never niya nakita yung bed. That's one story na I've heard before. Actually, hindi naman siya nakakatakot. Naging nakakatakot lang kasi personal ko siyang nakita. Hindi naman yung appearance niya. Hindi naman. So, bali yung tatlo kami nakakita na umaga pa yun, mga 9 something. So, yung maintenance, dalawang maintenance, nag-aayos sila ng pinto. Sinasira ang pinto na doon sa black box. So, hinawakan naman yung pinto, tinutulungan namin. And then, yung isang maintenance, sinabi mo, may 2 girls daw sa CR. So, nakita namin, okay, meron naman talaga. Kaso yung CR yata na doon sa is for male. And then, yung nakikita mo kasi naka-half open yung pinto. So, sabi ko kay Philip, yung maintenance, palipati na sa other na CR. But okay naman yung yung shadow, nakikita namin yung shadow. So okay naman, nagsasalita sila, pag nagkukita, masaya sila, pero hindi mo siya maintindihan. So, tingin ko masaya sila kasi nagtatawa ng sila. And then, lumapit si Philip para, i-approach na, lumipat sila sa ibang CR. So hindi malapit na siya, na sinara yung pinto. So, talagang vlog. So, tuloy pa rin siya, lumapit pa rin siya doon sa may pinto. And then, kinalok niya. Sabi niya, ma'am, lipat kayo sa kabila. Kasi CR na kinasukan, is for board. And then, yun na. Pagbukas niya, wala naman tao. Kasi inopen niya talaga yung pinto. So, nagtingin na lang kami kasi maaga pa maliwanag. So, nagtingin na lang kami na, sabi ko, hindi lang ako nakakita, hindi lang ikaw nakakita. So, inala lang namin na walang nangyari. So, tinuloy namin yung ginagawa dito. First experience ko sa CTC, sa all CTC siya. So, actually, dire-diretso yung mga bata doon. Nagbibigyan ko ng memo for 6 offices for the guidance counselors. So, bigay. Parang may babae doon. Witchy, black talaga siya. Pang witch talaga siya. Tapos curly hair. Binalikan ko, pa rin, nakatalikod. Tapos oops, wala na. Okay, minsan may narinig kami sa salita. Minsan, dinaded man lang namin. Minsan, kasi sa pwesto ko, from 4, may bench doon. May lagi nakaupo sa dulo. Siguro lagi nag-aantay ng bata or ng susunduin. Or may times, tutulog ako. Bigla may maririnig ang bata sa salita. Parang mga 20 or something. Ganun siya. Pero bigla akong magigising wala naman. Or may times yung keyboard, nagtatype. Check ko, wala naman tao. Or minsan tinagaya ako. Ginagaya yung boses ko. Padalas ganun. Pero wala nang poltergeist. Naka-local lang. Second, sa David Hall, 7 o'clock in the morning, kasama yung custodian. Magto-double check ako lahat ng classrooms sa key para kung ano yung mali, i-duplicate namin. Tapos, 7 o'clock, doon sa rebuff na section, patuloy na. May dumaan, mag-ina ata. Parang sinauna, lock attire, sinauna sila eh. Lock damit, para Spanish. Dumaan lang sa kanya doon. Sabi ko, RD, nakita mo yun? Ano yun? Mag-ina doon, dumaan ka sa section na yun. Sa after wala na naman. Yun lang yung marami pang scariest. Mas scariest nagpaparamdam. Yung isa yung sinabi nila na sa KMC, pag nakita niya na yung white lady going to the swimming pool, which is true. Tapos sa covered course, tapos sa 6 o'clock, nagpababaan na yung mga white ladies. Naglalaro pa yung may mga players for that time. So makikita ko na lumulutang, ako, bayang ang paa. As in, lutang talaga. Bilis.
akala ko guard, pero mga white lady sila madalas. Father Fermin, experience ko siya nagparamdam sa akin. Parang kalilibig lang niya. Usually si Lakshin nandun, tumatalaw. Sumilip siya sa one of the rooms. Ako, oh, Father, andyan ka. Father Fermin, tapos after a while, wala na. Last ko na-encounter si Edric, yung co-staff namin. So, alam namin patay na siya, almost a year na dumaan siya sa EMC wearing that t-shirt. Si Edric ko dumaan. Lumalabas siya. Then after a while, wala na mga paramdam. Na-experience ko siya last year lang sa FAU Tech Gym. Naglalaro kasi kami ng volleyball noon kasama yung mga kapitmates ko. So, noong una ayaw ko maniwala kasi hindi naman ako laging mag-isa kapag nagsi-CR ako sa Tech Gym. Sabi ko maliligo ako tapos nagpaiwan na ako kasi di naman ako natatakot usually. Tapos parang sinasabi kasi nila lagi na meron daw na kusang nagpa-flash daw doon. Tapos parang may tao daw. Tapos ako naman, di naman ako naniniwala. Kaya nung naniligo ako, akala ko may pumasok. Sabi ko, may tao ba dyan? Tapos walang sumasagot. Akala ko gino-joke time na ako ng mga ka-teammates ko. Tapos nung paglabas ko, wala naman pala akong kausap. So tapos nung nagbibihis na ako, nag-aayos na ako ng gamit ko, may biglang nagpa-flash. Tapos tinignan ko yung cubicle. Wala, nagpa-flash lang talaga siya. Tapos may biglang nagsara ng pinto. So ako lang talaga yung mag-isa yun sa gym. Tapos nung paglabas ko, tinanong ko yung mga ka-teammates ko kung pumasok pa sila ng CR. Hindi daw sila pumasok. Tapos sabi ko baka gina-joke time lang daw nila ako. Hindi daw kasi totoo naman daw talaga na may kusa daw na nagpa-flash daw. Tapos parang may nagsasara ng pinto daw. Nangyari siya last year nung natutulog ako sa office. Bago pa lang ako noon. And then hindi ako aware sa mga nangyayari sa building natin. Umidlip ako sa office mga 12 noon, gano'n. So hindi mo na ako nag-lunch break kasi nantok pa ako nun. Nung nalimpungatan ako dun sa parang may na-feel akong kumalabit sa akin sa office. So ang pwesto ko is ito yung table and then yung pinto. So nung pagkalabit sa akin na nagising ako tapos wala akong nakita. Pero nung tumagal ako dun sa harap ng table, may sumilip na batang babae. And then, tumawa lang. Narinig ko lang yung tawa niya, tapos tumakbo siya. Pero yung itsura niya, wala siyang mukha. So, medyo akala ko na nanaginip lang ako nung time na yun. So, kinonfirm ko sa kasama ko si Sir N, tapos Sir RJ. Tinanong ko kung totoo bang meron ditong nagpapakita. Tapos sabi niya, tinanong niya ako kung ano ba yung nakita ko. Sabi ko, yung una, nakita ko dito yung batang babae na kinalabit ako na gusto makipaglaro. Ganun yung approach niya. Tapos, naging normal na lang yun kasi minsan pag mag-isa ako sa office kasi lagi nga OT. Minsan pag tripan ka niya parang hindi mo alam kung ano yung purpose niya, ba't niya ginagawa. Minsan kasabayan ka niya mag-type. Sabado nung may na-experience akong something dito sa office. So, since Tuesday to Saturday yung shift ko at ako na lang yung naiiwan mag-isa dito ng, from 5 p.m. May na-experience akong something na parang may naninitsit sa labas. Mga around 8 p.m. yata yun that time. Pinatay ko na yung ilaw, papalabas na ako. And then, nung isasara ko na yung pinto, bago ko masara yung pinto, may sumitsik ng 2 beses. Since nandun ako sa pintuan, hindi ko na ma-identify kung sa loob ba nang gagaling yung sitsik niya or dun sa hallway. So, nung unang beses, dinedma ko lang siya. Pero, nangyari ulit siya another Saturday, the following week. So, same scenario. Pinatay ko na yung ilaw, sasara ko na yung pinto, and then may sumitsik na naman. So, medyo kinalabutan na ako that time kasi pangalawang beses ko nang narinig. So, hindi ako na hindi imaginary lang or hindi parang naiisip ko lang na may sumitsik yung. Tapos meron pa sa director's office na, yung dating director's office namin, maririnig mo na may sumisitsit sa'yo pag kasi nangyayari siya madalas Sabado ng gabi tsaka Linggo. Kasi
lagi kaming nandito kapag linggo tsaka Sabado. Kinilabutan ako nung nalaman ko na yung mga ka-office mate ko, may na-experience din na gano'n, na may sumitsit din sa kanila ng 2 beses. Sana hindi ko na ma-experience. Sana yun na lang yung huli kong may experience dito, na sit-sit na lang at wala nang iba or wala na akong makikita na... Meron akong horror encounter sa loob ng hotel namin. And even si Abdul, meron po siyang horror encounter. Kasi yung lugar po kasi na yun, parang mapuno, ganyan-ganyan. And matagal na din yung lugar. So, nung pinagtugma-tugma namin yung nangyari sa amin dalawa, na horror encounter, nag-connect siya kasi parehas bata. So, sabi ni Abdul, hindi daw talaga siya makatulog that day. Sabihin ko ba? Kasi takot na takot siya. According to Shane, parang bata daw yung nagpaparamdam. And to me, that is the worst encounter you can ever encounter sa isang hotel. So anyway, nung nalaman ko yon, actually noon pa meron mga napapansin. Mga weird noises, mga scratches sa mga sa windows. Tapos parang may sound na may naglalakad sa hallways for no reason at all. So dumating na dun sa time na meron akong roommate si I forgot his name. Siya yung consultant natin na Maranao para Kuya nakalimutan ko yung pangalan. Check ko Si Kuya Alinor. Ayun. Alinor. So anyway, yun yung galing kami sa kwentuhan with sina Kuya Kevin, sina Ashley and the others. So ako naman, siyempre, humiwalay na kami. Umalik na ako sa kwarto ko. Si Kuya Alinor was asleep. Ako naman siyempre, nag-toothbrush ako, nag-glams ako, umiga na ako. Tapos, I put my blanket on. Tapos, I proceed to close my eyes. Tapos, hindi ako makatulog. Tapos, ramdam ko na may nanonood sa akin. So ang nasa isip ko, sabi ko, nako, pag binuksan ko yung mata ko, biglang nandyan yung bata na yan. Biglang nandyan yan. So anyway, habang nakasarado yung mata ko, hindi ko na kinaya, parang panic ako. Sabi ko, Alinor! Wake up! Alinor! Ginisip ko talaga siya. Tapos sinabi ko sa kanya, may nararamdaman ka ba? Tapos ang nakakagulat nun, sabi niya, actually, bigat nga daw ng pakiramdam niya eh. So ayun, nag-pray kami together sa Muslim na prayer para gumaan yung pakiramdam namin. After nun, nagkwentuhan lang kami until na bumagsak kami sa antok. Grabe yun. Tapos meron pa, diba, yung napanaginipan mo? Yung boy. Yes. Ito yun. The first night na mag-isa ako. Ito yung third lock-in. Tapos wala Pero the same room, diba? Same room, diba? Hindi, ito yung room na mas malapit. Ito yung mas malapit. Okay. 115. So the first night, wala pa akong roommate. Tapos, when I went to sleep, nagka-sleep paralysis kagad ako. Yung sleep paralysis ko, merong naririnig ko dito sa right ear ko talaga. Merong bata na tumatawa. Tapos dun sa vision ko, parang may tumatakip sa mata ko bang kamay ng bata. Before po yung nangyari yung sa akin, never ko pang nalaman yung kwento ni Abdul about yung nagka-sleep paralysis siya, ganyan-ganyan. So, ang nangyari po nun kasi, parang rest day po ata yun, ganyan. So, parang around 7 o'clock, hindi ko alam kung magbabalik ba ako ng towel po sa CR or may kukunin ko yung towel. Basta, pumunta po ako sa CR, tapos, sa peripheral view ko, may batang mga ganyan kalaki na lalaki na maitim. So, sabi ko, tapos tumingin ulit ako doon, wala. So, sabi ko, baka guni-guni ko lang, hindi ko na pinansin kasi parang baka ginagawa lang ng utak ko, ganyan. So, hindi ko na po siya pinansin. That time po, roommate ko si Tita Raquel. Parenyo po. So,
mga alas 10 ng gabi, tulog na si Tita Raquel kasi maaga po siya natutulog kasi nga may taping po ata siya kinabukasan, ganun. Pero maaga po talaga siya natutulog. Ako po, parang kinabukasan po ata nun is rest day ata. Ako po kasi nagpupuyat po ako every rest day kasi parang nagsa-cellphone po ako, ganon, ginagawa ko yung mga gusto ko, like naglalaro po akong ML, so ayun po yung ginagawa ko kaya nakakapagpuyat po ako. And then mga around 10 o'clock, si Tita Raquel po kasi lagi siyang naghihilik kapag natutulog, lagi po siyang naghihilik. So parang nung mga alas 10 ng gabi po, humihilik-hilik siya, ganyan-ganyan. So akin po, normal na po yun sa akin, ganyan. Kasi, gano'n na po talaga siya. So, habang nag-aano po ako, nagsa-cellphone ako, ganyan. Doon po sa peripheral view ko, eto po kasi yung kama ko, tas eto yung kama niya. Tas yung kama niya po, may katabing mga nandun yung, may parang maliit na mga lalagyanan ng mga kung anik-anik, tapos nandun yung cabinet, ganyan. So, sa peripheral view ko, may batang nakatingin sa kanya, like nakaganyan lang. So, parang sabi ko, tas, tinitignan ko, wala. Pero pag bumabalik ako, nandun siya ulit. So, parang sabi ko, parang iba na yung feeling ko, ganyan. Tapos mabigat yung feeling po, parang alam mo talaga na may eerie feeling, ganyan. So, pag tinitingnan ko, pabalik-balik, wala talaga. Pero pag sa peripheral view ko, makikita ko siya, nandun siya. So, sabi ko, baka guni-guni ko lang ulit kasi ganun yung nakita ko sa CR. So, parang baka naisip ko lang yung sa CR kaya nakikita ko siya ulit. So, sabi ko, hindi ko na siya papansinin, ganyan. Di natutulog po si Tita Raquel, ganyan, nasa-cellphone ako ulit, mga around 11 o'clock po na po ata yun. Tapos biglang si Tita Raquel, di ba po humihilik po siya, bigla siyang, yung malakas na hilik niya, biglang nag-stop, as in out of nowhere, nag-stop na, parang hindi siya huminga, gano'n. Tapos, di napatingin po ako sa kanya kasi sabi ko, hala, baka may nangyari, ganyan-ganyan. So, nagpanik ako. Pero, after nun, nung bigla nag-stop, bigla po siyang, nagsalita ng hindi ko alam. Which is very odd kasi first time niya pong magsalita ever. Kasi for 2 lock-ins, siya po yung kasama ko sa kwarto. Kasi parang nanay-nanayan ko na po kasi si Tita Raquel. So parang gusto niya po magkasama kami sa kwarto, ganyan-ganyan. So parang anak na din po yung turing niya sa akin. So parang first, for the 2 lock-ins po, hindi ko siya narinig na ever na na nagsalita, nag-sleep talk, which is very odd for me kasi hilik lang po talaga siya, nag-i-snore lang siya pero hindi po siya nag-sleep talk. So, nung nag-sleep talk po siya, iniisip ko lang na baka pagod lang siya, ganyan, madami siyang ginawa kasi di ba pag nag-i-sleep talk ka po, mostly napapagod ka, ganyan, galing ka sa pagod. So, baka yun lang yung naisip ko. Pero, nagulat ako nung habang nag-sleep talk siya, bigla siyang kumanta ng isang nursery rhyme na Johnny, Johnny, yes papa, eating sugar daw papa. Tapos sabi ko, doon ako kinabahan kasi parang, bakit siya kumakanta ng ganun? Ano ba to? Tapos hindi ako nag-overthink. Inano ko yung sarili ko na baka naisip niya lang, napanaginipan niya lang yung apo niya, kinakantahan niya, kasi syempre, diba? Tapos inopen ko na po yung yung lampshade kasi natakot na ako noon. Tapos, after niya kumanta, humilik po ulit siya. So parang sabi ko, okay, baka nananaginip lang. And then, after nun, pag gising, after ng hilik niya, bigla siya ulit nag-stop na humilik. Tapos gumanon siya. Tapos parang sabi ko, hala, ano bang nangyayari? Ganyan-ganyan. Baka mamaya kinakapos siya ng hininga or something. So, ginising ko na po siya noon that time kasi natatakot na din ako para sa kanya na baka hindi na po siya nakakahinga, ganyan, or baka ini-sleep paralysis siya. And then, nung paggising ko po sa kanya, tinanong ko po agad siya. Sabi ko, Tita, kumakanta ka po ng Johnny, Johnny, yes, Papa.
Napanaginipan niyo po ba yung, ano niya, yung apo niyo, ganyan-ganyan, kinakanta niyo po ba sa kanya yun? Tapos sabi niya, ha? Bakit ka naman kakantahin yun? Eh, wala naman akong jowang Johnny, ganyan-ganyan. Wala din akong... Tapos inisip niya, wala naman po siyang naging jowang Johnny. Tapos ako, sabi ko, bakit niya iniisip na, may jowa siyang Johnny, ganyan-ganyan. Kinabukasan, doon niya po sinabi sa akin, doon niya lang din po nalaman na nursery rhyme yung Johnny, Johnny, yes, Papa. Which is, hindi niya po alam and never niya pang narinig in her entire life. So, sabi ko, hala, paano nangyari yun? Bakit mo kinakanta yung Johnny, Johnny, yes, Papa? Tapos yun po, nagkausap kami ni Abdul about it. Tapos, napagtugma namin na baka iisa lang yung bata. Tinanong ni Tita Raquel yung staff dun sa hotel, sabi nila, meron daw po talaga, pero harmless naman. So, ayun.